Sir, we understand that nakita nyo mismo itong screenshots daw na nag-uugnay, tama ba? Kay, supposedly between Aiden Bersamin and President Marcos. Is that correct? Yes po. Kasi po, kami po inimbita ni Congressman Libiste. Three occasions at hindi lang naman ako, hindi lang si Congressman Tino, may tatlo pang mga representatives ng Kongreso ang nakakita nito. Ito ay nasa kanyang laptop at pinakita niya sa amin yung buong conversation between President Marcos and dating PLL o Chief Adrian Bersamin, including a parang detailed na kwenta ng gastos nung alyansa campaign noong 2025. So, explicit po talaga yung messages. Walang coding o mga secret jargon. May dalawang number, supposedly number ni President Marcos at number ni PLL Chief Adrian Bersamin. Pero sir, these are screenshots or images. Parang parang talagang images. Ang una niya pinakita yung video, yung CCTV kuha na yung CCTV na nakunan sa bahay ni Congressman Libiste, kung saan nagpunta bumaba sa sasakyan, punta sa bahay niya sa Taal, Batangas. May mga kasama siya, supposedly mga lawyers daw yun. So yun yung unang pinakita. Pagkatapos pangalawang pinakita niya, sabi niya sa amin, nung daw medyo na uungkat na yung ni Senator Lacson yung mga pangalan ng mga Bersamin, ay natakot sila na maging fall guy, kaya gumawa sila ng affidavit. At doon mismo sa bahay ni Congressman Libiste daw ito ginawa. At may mga naiwan sa kanyang records. Yes, sir. Pero sir, yes, sir. I understand, sir. So these are images of at least alleged screenshots of a conversation between Bersamin and ledgers of expenses. And the president. This is over Messenger, you suppose, or this is over cell phone? May cell phone number. So it's text messages. Yes, text messages. But sir, how was anybody able to ascertain that these were really messages captured via screenshotting? Well, yun ang pagkakasabi sa amin ito daw ginawa ni PLL Chief Adrian Bersamin para maging security niya. At na kung siya ay gagawing wala naman, ibig sabihin nandun yung kwenta, kasi may allegedly merong mga nakuha mula sa kay Engineer Bernardo at sa customs at sa confidential funds ng Pangulo na ginamit sa alyansa campaign noong 2025. Nakalagay din doon kung saan mga ginasta, yung binigyan ng contribution, yung mga senatorial candidates ng alyansa, yung binayad sa mga entertainers, yung binayad sa mga ads, marami pang iba. At may mga natira, may mga dates, may complete dates kung kanino binigay. Parang detalyado talaga. At meron pa mga nakalagay doon na iba na hindi tungkol sa kampanya, may mga iba pang na ayaw ko nang banggitin. Yes, sir. Yes, sir. We understand, sir. Of course, these are all details that were shown to you. But just to be fair to everybody concerned, was there any attempt to establish the veracity of the screenshots? Kasi of course, these are images that are being shown to you. Well, siguro baka kapag sabi niya talaga si Congressman Libiste, kaya nga niya kami tinawag at pinakita niya sa amin ito dahil nga gusto niyang mangyari, ilaban namin na magtuloy-tuloy
impeachment complaint dahil di ba na siguro matatandaan niyo naman na bumoto kami ng no doon sa determination doon sa dismissal ng case sa committee pa lang dahil nakita namin na pinatay kaagad yung complaint kasi yung sufficiency ng substance maliwanag naman sa Rule 3 Section 5 ng impeachment rules ng House na ang kailangan lang patunayan may mga allegation, may factual allegation tapos may connection sa impeachable offense na isang impeachable tingin namin na satisfy naman yon kaya lang pinatay kaagad, di ba? So hindi na nagkaroon ng investigation, hindi na nagkaroon ng presentation ng evidence sa testimonies. Kasi kung nagkaroon ng presentation ng evidences at testimonies, ito'y mailalatag doon at may masusuri sana ng impeachment ng Justice Committee. Kung totoo ba to o hindi. At pwede mag-testify doon si Congressman Leandro Libiste. Kung guys, so yun na nga, sinasabi nyo na nga na, well, unfortunately, ay naharang na o parang napatay na, no? So, pero meron kayong hawak at nakita na ganyang klaseng impormasyon. So, saan pa pwedeng dalhin yung mga ganyang mga bagay para, parang hindi kayo nang hinayang. Mahirap talaga eh. Alam mo, Joby, ang problema kasi, lahat ng investigation, pag lumalapit na sa Malacanang, namamatay na investigation. For example, yung ICI, o si Senator Lacson sa Blue Ribbon, sinabi niya involved yung mga Bersamin pero hindi niya pinatawag. So, para bang may laging napipigil, laging bitin. Pagka medyo parang ang tinuturo ng lagi, Martin Romualdez, Saldico, pero pag dumadating na sa mga cabinet members, pag dumadating na sa pinto ng Malacanang, nahihinto na investigasyon. At kaya yun ang nakikita natin na problema. Kaya for example, kami sinabi sa amin ipa-prioritize yung Independent Commission Against Corruption Bill. So tinapos namin sa committee last December. Nag-overtime kami tapos biglang hininto. So talagang paano natin malalaman yung katotohanan kung mismo yung administration, kung mismo yung Malacanang ang siyang pumipigil sa malalimang pag-iimbestiga dito sa flood control mess na ito. Alam mo, at ang masama, ang naapektuhan yan, yung ekonomiya natin. As you all know, 3% yung GDP natin last December. Hindi ako magtataka kung less than 3% by the first quarter. Wala pa tayong public spending, walang mga bidding. Walang maraming daan-daan libong mga construction workers. Nararamdaman ko yan sa aking distrito. Yung libo-libong nawawala ng trabaho, yung mga suppliers na walang hanap buhay. Yan epekto nung yung mga foreign investment. Makita natin, pabagsak ng pabagsak. Kasi nga, nakikita natin na merong hindi matuldukan dito sa pinakamalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa. This is the grandest heist in the history of national budget and infrastructure. So, hanggat di natutuldukan yan, ay babagsak yung ekonomiya. Pero sir, di ba may avenue pa sana na maaaring naihabol ni Congressman Libiste? I mean, he could have delivered the privileged speech exposing the screenshots instead of showing it to individual congressmen. Well, I don't know. Kasi alam mo sa Congress ngayon, bago ka mag-privilege speech, kailangan submit mo muna yung yung speech mo. So, they have the option not to show to the screen. Dun sa screen ng Congress yung ano man yung ipapalabas mo. Iba na. Kailangan oo, ganun ngayon, iba na. Kasi iba na, no? Nung kino-cover ko kayo dyan, dati, So gusto ko magsasalita ako. Yes, sir, but I mean, nobody can force you, even if you submit a different script. Nobody can force you to go out of script eh. Pero yung text, kailangan sila mag-ooperate eh. Sila mag-ooperate mo. Yung ilalagay. Eventually, I understand that. But you know, he could have still spoken out. And I suppose he still can speak out. Yung nga lang, meron niyang 1 year pa. Sayang eh. Late na yun eh. Also, sir, maaaring siya bang pa-presscon? Yeah. And alam mo, tingin ko, kaya lumalapit sa amin si Congressman Libiste. Kasi talagang nakikita ko sa kanya, hindi pa siya,
hindi niya pa alam masyado yung gagawin niya. Siguro napakabata pa niya and this is his first term. Hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Saka sabi niya, natatakot din. Natatakot din sila, kaya urong-sulong. Urong-sulong. Tinanong ko, ano ba talaga ang iyong motivation para ilabas to? Sabi niya, self-preservation, meron ka bang tinatago na kasalanan, kaya gusto mo tinanong ko sa kanya mabuti. Ang sabi niya, siyempre partly self-preservation, pero gusto niya rin malaman ng bayan. Sabi niya sa akin, marami pa talagang may mga bagay pa na hindi pinapakita sa amin, na pag nakita namin masasabi namin na itiklop na yung yung mesa. Yun ang sinabi niya sa amin. So ano po ang advice po ninyo sa kanya? Kasi sabi niyo po ay he goes to you guys for advice. Sa kanya, pag-isipan niya mabuti. Kung gusto niya, natatakot siyang maglabas, bigay niya sa akin lahat ng record. Gusto niya ako magsalita, magsasalita ako para sa kanya. Sabi ko sa kanya. Pero kinakailangan gumawa siya ng affidavit na pangangatawan niya, lahat ng mga yan. Mm-hmm.